Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Pout Pout Fish. Halina't simulan na natin. Sa isang bahura ng Corelay, namumuhay ng payapa at magkakasundo ang mga isda, crustacean, at iba pang nilalang sa dagat. Ngunit may isang asul na shipfish na kilala bilang si Mr. Fish na namumuhay ng mag-isa sa isang lumubog na barko. At sa mga bihirang pagkakataong lumalabas siya ng kanyang tahanan, palagi siyang masama ang loob. Sinusubukan siyang pasayahin ng ibang mga isda sa paligid, ngunit hindi niya pinapansin ang mga ito at dali-daling bumibili ng pagkain sa palengke ng bahura. Pagdating niya sa bahay, binubuksan niya ang radyo at ginagawa ang kanyang meditasyon habang nananatiling nakasimangot kahit mag-isa lamang siya. Para sa kanya, isang pagpapahirap ang paglabas ng bahay dahil lagi niyang kailangang harapin ang mga kapitbahay na pilit siyang pinapasaya. Dahil sawa na siya sa kakakulit ng iba, muling pumunta si Fish sa palengke. Ngunit imbes na pagkain, 2 karatulang may nakasulat na, bawal lumapit, ang kanyang binili. Habang pauwi, nakita niya ang ilang batang isda na naglalaro sa parke at naalala niya ang kanyang pagkabata. Noong nakaraan, masayahing isda rin si Fish tulad ng iba. Isang araw, nakita niya ang ibang batang isda na masayang naglalaro sa parke kaya tumakbo siya upang makisali. Ngunit bigla siyang sinigawan ng kanyang sobrang istriktong ama at inutusang umuwi agad. Nagulat ang lahat sa asal ng kanyang ama at inisip nilang may ginawang masama si Fish. Dahil sa sobrang hiya, tumigil siya sa paglalaro at sumama na lamang pauwi sa kanyang ama. Matapos balikan ang malungkot na alaalang iyon, bumalik si Fish sa bahay at isinabot ang karatula upang walang ibang isda ang lumapit. Ngunit may napansin siyang kakaiba nang makita niyang may humihila sa damong dagat na nagkatikip sa mga bintana ng barko. Pagbukas niya ng pinto, isang sea dragon na nagngangalang Pip ang lumitaw habang dala ang mga damong dagat na ginawang kurtina para sa bago nilang tahanan. Akala niya isa lamang lumang basura ang barko, ngunit sinabi ni Fish na isa uli ang lahat dahil yun ang kanyang bahay. Humingi ng tawad si Pip at ipinaliwanag na may mga bagong sanggol na darating sa kanilang pamilya kaya siya ang inatas ang mag-ayos ng kanilang bagong tahanan malapit sa barko. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Fish upang matapos ang bahay, ngunit tumanggi ito at nagkulong sa loob habang kinukuha muli ang damong dagat. Habang ibinabalik ni Fish ang mga kurtina sa bintana, nakita niya mula sa labas si Pip na mag-isang namumulot ng mga piraso ng Corelay. Nakonsensya siya kaya pumayag siyang tumulong at pinayagan si Pip na kumuha ng ilang gamit mula sa barko. Dahil sa sobrang tuwa, halos lahat ng bagay sa loob ay sinimulan ni Pip kunin, kabilang ang mga batong ginagamit ni Fish sa meditasyon. Sinabihan siya ni Fish na maghinay-hinay, ngunit aksidenteng naihagis ni Pip ang bato sa meditasyon na tumama sa iba't ibang bahagi ng barko. Dahil dito, nahati sa dalawa ang lumang barko at bumagsak ang unahang bahagi nito sa lugar kung saan dapat itatayo ang bahay ni Pip. Mas lumala pa ang sitwasyon nang bumagsak din ang natitirang bahagi sa parehong lugar at tuluyang nawasak ang tahanan ng kanyang pamilya. Labis na nalungkot si Pip dahil naniwala siyang wala nang matitirhan ng kanyang mga magiging kapatid. Sinubukan naman siyang pakalmayan ni Fish at nangakong aayusin niya ang lahat. Pagkatapos nito, pumunta sila sa palengke kung saan nagsimulang mamili si Fish ng mga materyales para sa bagong tirahan. Ngunit may ibang ideya si Pip. Sinabi niyang maaari silang humingi ng tulong kay Shimmer, isang pangalang agad nakatawag ng pansin sa lahat ng isda sa paligid. Ayon sa alamat, si Shimmer ay isang mahiwagang isda na kayang tuparin ang anumang hiling ng makakakita sa kanya. Iminungkahi ni Pip na hanapin nila ito upang makahiling ng bagong bahay, ngunit sinabi ni Fish na kalokohan lamang iyon at pinayuhan siyang tigilan na ang ideya. Nasaktan si Pip sa sinabi ni Fish at lumayo rito, dahilan upang muling maalala ng isda ang kanyang nakaraan. Matapos siyang tawagin ng kanyang ama noon, sinubukan niya itong sundan ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Bigla niyang nakita ang mahiwagang liwanag mula sa damong dagat at naniwalang iyon ang maalamat na si Shimmer kaya humingi siya rito ng tulong. Matapos maalala iyon, nangako si Fish na tutulungan si Pip na mahanap si Shimmer. Pumunta sila kay Hector, isang pugitan na kilalang maraming alam. Sa una ay tumanggi itong magbigay ng impormasyon, ngunit nagpanggap si Pip na umiiyak at nagmakaawang tulungan sila. Naantig si Hector kaya ibinahagi niya ang ilang tsismis tungkol sa mahiwagang mga ilaw sa labas ng bahura, sa isang lugar na tinatawag na Jellyfish Junction. Nang marinig ito, nagpumilit si Pip na pumunta roon upang hanapin si Shimmer, at pumayag naman si Fish para hindi na siya kulitin pa. Kaya nagsimula silang maglakbay upang hanapin ang maalamat na isda,
nang hindi nila namamalayang may starfish na nakarinig sa kanilang usapan at agad ipinasa ang impormasyon sa kanyang mga kaibigan. Samantala, sa kailaliman ng bahura, may grupong cuttlefish na kamag-anak ng pusit at pugitan na naninirahan sa lugar na tinatawag na abyss. Pinamumunuan ito ni Marin, isang pulang cuttlefish, na nagtipon sa lahat upang ibalita ang mahalagang balita. Dahil sa pagdami ng algae na bumabalot sa abyss, mawawala na ito ng liwanag at kailangan nilang humanap ng bagong tirahan. Nagulat ang lahat, lalo na si Benji, ang anak ni Marin, at ang kanyang matalik na kaibigang si Archie. Kinausap ni Benji ang kanyang ina, ngunit sinabi nitong bilang pinuno ng abyss, kailangan niyang gawin ang pinakamabuti para sa lahat. Ayaw ni Benji na iwan ang kanilang tahanan kaya nagpasya siyang hanapin si Shimmer upang hilinging alisin ang algae at iligtas ang abyss. Nang palihim siyang paalis, tinawag siya ng isang starfish na nagsabing narinig nito ang usapan tungkol kay Shimmer at may alam ito kapalit ng isang mainit na singgawan sa dagat para sa kanyang mga paliligo. Pumayag si Benji kaya sinabi ng starfish na huling nakita si Shimmer sa Jellyfish Junction, ngunit nagbabala itong may iba ring naghahanap dito. Dahil dito, nagmadali si Benji upang mahanap ang mahiwagang isda. Samantala, nakarating sina Fish at Pip sa Jellyfish Junction ngunit walang bakas ni Shimmer. Biglang lumitaw ang dalawang daikya na kulay rosas at lila at nagsabing alam nila kung nasaan ang maalamat na isda, ngunit nakadikit ang kanilang mga galami sa isang bato. Walang pag-aalinlangang tinulungan sila ni Pip at sinubukang itulak ang bato. Hinabol siya ni Fish at Vinyl ang mag-ingat sa nakakakuryenteng galami. Nais sana ni Fish na umalis na lamang at hanapin si Shimmer nang sila lang, ngunit ayaw ni Pip na iwan ang mga daikya. Dahil sa pagpipilit nito, tumulong si Fish at buong lakas na itinulak ang bato hanggang sa gumalaw ito. Sa huli, nataman siya ng galami at nakuryente. Nawalan ng malay si Fish at pilit siyang gin-isang ni Pip. Mabuti na lamang at mabilis ding nawala ang epekto ng kuryente. Pagbalik niya sa normal, pinasalamatan siya ni Pip at tinawag siyang bayani, isang salitang noon lamang niya narinig na itinawag sa kanya. Bilang pasasalamat, sinabi ng mga daikya na nakita si Shimmer malapit sa tahanan ng mga dolphin sa tuktok ng isang bangin. Kaya nagpatuloy sina Fish at Pip sa kanilang paglalakbay. Ngunit muli na namang may starfish na nakarinig sa lahat at ipinasa ang impormasyon hanggang makarating ito kay Benji. Sinabi ng starfish na, nakita raw si Shimmer malapit sa tahanan ng mga dolphin kasama ang isang masungit na isda at si Dragon na papunta roon. Kailangang magmadali ni Benji dahil nagsimula na ang paglikas ng mga taga-abyss at hindi na sila matatakpan ni Archie ng matagal. Pagdating ni Pip at Fish sa tahanan ng mga dolphin, nakilala nila ang tatlong rosas na dolphin na sina Brigitte, Greta, at Karina. Namangha si Pip sa kanilang kagandahan at humingi ng tulong habang ikinukwento ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang kwento, sinabi ng mga dolphin na alam nila kung nasaan si Shimmer, ngunit gutom muna sila. Sinabi ni Greta na malayo pa ang snack bar, ngunit may ibang ideya si Brigitte, kainin na lamang sina Fish at Pip. Napilitang tumakas ang dalawa at nagtago sa ilalim ng bato habang hinahabol sila ng tatlong dolphin. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa kagubatan ng damong dagat kung saan nilamon ng mga dolphin ang halos lahat ng damo gamit ang matatalas nilang ngipin. Sa wakas, naabutan nila sina Fish at Pip sa isang pader ng bato. Ngunit dahil busog na sila sa damong dagat, nawala na sila ng ganang kainin ang dalawa. Nang kumalma ang sitwasyon, tinanong ni Fish kung nasaan si Shimmer at sinabi ni Brigitte na may maliwanag na liwanag sa Crystal Cave. Nasa kabilang bahagi ng dagat ang lugar kaya tinanong ni Fish kung may shortcut. Sinabi ng mga dolphin na meron lamang isa. Gamit ang kanilang buntot, malakas nilang itinulak sina Fish at Pip na parabang pinakawalan sa napakabilis na bilis. Sa mismong sandaling iyon, nakita ni Benji ang dalawa at nakilala sila mula sa paglalarawan ng starfish kaya agad niya silang sinundan. Sa wakas, nakarating sina Fish at Pip sa Crystal Cave at nakita ang maliwanag na liwanag sa loob. Halos matapos na ang kanilang paglalakbay ng makarinig sila ng malakas na tunog mula sa kailaliman ng dagat, isang balyenang naghahanap sa kanyang nawawalang anak. Humingi ito ng tulong at agad namang nag-alok si Pip na hanapin ang anak nito. Ngunit binalaan siya ni Fish dahil malapit sila sa Crystal Cave at maaaring kainin sila ng balyena. Gayunpaman, nagpumilit si Pip dahil para sa kanya, wala nang mas masakit pa kaysa sa pakiramdam ng pagiging nawawala. Dahil dito, naalala ni Fish ang sarili niyang karanasan noon at nakonsensya siya kaya sumama na rin sa paghahanap. Pagdating nila sa loob ng bitik sa dagat, nakita nilang maliwanag ito dahil sa mga fluorescent coral ngunit wala roon ang batang balyena.
Nais pang ipagpatuloy ni Pip ang paghahanap ngunit nainis si Fish sa ugali nitong laging tumutulong sa iba kahit walang kapalit. Para kay Fish, makasarili ang lahat at sarili lamang nila ang iniisip kaya ganoon na rin ang pinili niyang paraan ng pamumuhay. Ngunit hindi naniwala si Pip. Sinabi niyang may kabutihan sa puso ng bawat nilalang. Dahil dito, napaisip si Fish at inamin niyang mula pagkabata ay pakiramdam niya'y walang may pakialam sa kanya. Kaya niya piniling mamuhay ng mag-isa at laging asahan ang pinakamasama sa iba hanggang sa makilala niya si Pip. Dahil kay Pip, unang beses niyang ipinagmalaki ang sarili niya habang tumutulong sa iba at nakakaranas ng totoong pakikipagsapalaran. At kung hindi dahil kay Pip, hindi sila magiging ganito kalapit sa paghahanap kay Shimmer. Natuwa si Pip sa narinig at sinabi niyang baka hindi naman talaga umiiral si Shimmer. Ngunit ibinunyag ni Fish na noon pa man ay alam niyang totoo ito at ikinwento niya ang araw na una niyang nakita si Shimmer noong bata pa siya. Matapos siyang mahiwalay sa kanyang ama, hinanap niya ito hanggang sa makita niya ang maliwanag na liwanag sa gitna ng damong dagat. Tinawag niya si Shimmer at nakita niya ang isang magandang rosas na isda na may matinding liwanag na nagmumula sa katawan nito. Tinanong ni Shimmer kung ano ang problema ng batang isda at sinabi ni Mr. Fish na nawawala siya at humihingi ng tulong upang mahanap ang kanyang ama. Dahil kay Shimmer, sa wakas ay nakita ng batang isda ang kanyang ama na labis na nag-aalala dahil sa kanyang pagkawala. Sinabi ni Fish na kasama niya si Shimmer, ngunit nang bumalik sila sa lugar kung saan niya ito nakita, wala na ang mahiwagang isda. Inisip ng kanyang ama na bunga lamang iyon ng imahinasyon ng batang si Fish. Dahil walang naniwala sa kanyang kwento, itinago niya ito bilang lihim sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayon, sa wakas ay may nakilala siyang isang taong positibo at masayahin tulad ni Pip na pwede niyang mapagkwentuhan nito. Gayunpaman, sinabi ni Pip na hindi naman talaga siya ganoon kapositibo dahil natatakot siyang mapabayaan siya ng kanyang mga magulang kapag ipinanganak na ang kanyang mga kapatid. Kaya ganoon na lamang ang pagsisikap niyang matupad ang kanyang hiling. Ngunit tiniyak ni Fish na walang dapat ikabahala si Pip dahil tiyak na makikita ng kanyang mga magulang kung gaano siya kahalaga. Nagyakapan ang dalawang magkaibigan at sa mismong sandaling iyon ay may maliwanag na nagsimulang magningning sa loob ng bitek sa dagat. Hindi nagtagal, isang ilang lumitaw at sinabing naantig ito sa pagkakaibigan ng dalawa. Agad namang humingi ng tulong si Fish upang mahanap ang nawawalang batang balyena. Gamit ang liwanag sa kanyang katawan, pinangunahan ng sina Fish at Pip sa loob ng bitek hanggang matagpuan nila ang batang balyena na nagtatago sa likod ng mga bato. Pinakalma ito ni Pip at isinakay sa likod ng bago silang tatlo ay lumabas sa bitek. Sa wakas ay muling nagkita ang mag-ina at nagpasalamat ang balyena sa kanilang tulong habang nangangakong babawi balang araw. Pagkatapos nito, bumalik ang sa bitek habang nagtungo naman sina Pip at Fish sa Crystal Cave kung saan sa wakas ay nakita nila si Shimmer. Agad nitong nakilala si Fish mula sa Coral Reef at labis na naantig ang asul na isda nang mapagtanto niyang totoo pala talaga si Shimmer. Ngunit wala ng oras para magsayang pa kaya agad susubukan ni Fish na hilingin ang kanyang nais. Bigla namang kumalat ang maitim na tinta sa buong kuweba at mula rito ay lumitaw si Benji. Dinakip niya si Shimmer at mabilis na tumakas pabalik sa abyss. Agad silang hinabol ni Fish at Pip habang mabilis na lumalangoy sa kagubatan ng damong dagat malapit sa tahanan ng mga sea turtle. Halos maabutan na ni Fish si Shimmer ngunit muling nagbuga si Benji ng maitim na tinta kaya nalito ang dalawa. Matapos makabawi mula sa sorpresang pag-atake, ipinagpatuloy ni Fish at Pip ang habulan dahil kung hindi ay mauunang matupad ni Benji ang kanyang hiling. Samantala sa abyss, tinipon ni Marin ang lahat ng cuttlefish at inanunsyo na oras na upang humanap sila ng bagong tahanan. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang wala si Benji at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung nasaan ang batang cuttlefish hanggang mapansin niyang kinakabahan si Archie. Sinubukan itong magtago ngunit wala na siyang matakbuhan kaya itinago na lamang niya ang starfish sa loob ng nakakandadong maliit na palikuran. Pagdating ni Marin, sinabi ni Archie na nasa loob si Benji ngunit agad nakita ni Marin ang kanyang pagsisinungaling at inutusan siyang sabihin ang totoo. Tinakat pa niya itong isusumbong sa ina nito ngunit nang tumanggi pa rin si Archie, hinampas ni Marin ang maliit na bahay gamit ang kanyang galami. Dahil sa lakas ng hampas, gumuho ang maliit na bahay at natuklasan nilang starfish lamang pala ang nasa loob. Mabuti na lamang at ilang segundo matapos iyon ay dumating si Benji at sinabing hindi na nila kailangang iwan ang abyss. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Shimmer, ang makinang na isdang kilalang kayang tumyupad ng kahit anong hiling.
Namangha ang lahat ng cuttlefish, kabilang si Marin. Kaagad namang hiniling ni Benji kay Shimmer na alisin ang lahat ng damong dagat sa abyss. Ilang sandali lamang ay dumating sina Fish at Pip ngunit huli na ang lahat dahil nagawa na ang hiling. Biglang nagliwanag ng malakas si Shimmer ngunit maya-maya lamang ay namatay rin ang ilaw sa paligid niya. Nagtaka si Benji kung bakit walang nangyari gayong ginawa naman niya ang lahat ayon sa alamat. Doon inamin ni Shimmer ang katotohanan na wala talaga siyang kapangyarihang tumyupad ng mga hiling. Nagulat ang lahat, lalo na si Fish na naniwalang natupad ang kanyang hiling noon nang matagpuan niya ang kanyang ama. Ngunit ipinaliwanag ni Shimmer na si Fish mismo ang nakahanap sa kanyang ama matapos niyang magkaroon ng lakas ng loob na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Sinabi rin ni Shimmer na dahil kakaiba ang kanyang anyo kumpara sa ibang isda, inakala ng lahat na mayroon siyang mahika kaya lagi siyang lumalayo sa iba. Labis na nadismaya si Benji nang malamang walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ngunit lalo lamang nitong pinatatag ang desisyon ni Marin kaya iniutos niyang lumikas na ang lahat mula sa abyss. Hindi lamang iyon, balak din niyang sakupin ang coral reef at gawing bagong tahanan ng mga cuttlefish ang buong syudad. Sinubukan ni Benji na pigilan ang kanyang ina ngunit sinabi nitong hindi pa siya handang maging pinuno. Pagkatapos nito, lumusot sina Marin at ang ibang cuttlefish sa damong dagat habang naglalabas ng makinang na enerhiya mula sa kanilang katawan na nagpaakit sa mga naninirahan sa bahura. Inutusan nila ang mga isda na lisanin ang coral reef at sapilitang inangkin ang lugar. Lalong lumala ang sitwasyon kaya humingi si Pip ng tulong kay Shimmer ngunit muli nitong sinabing wala siyang kapangyarihang pigilan iyon. Ngunit sinabi ni Fish na may espesyal na kakayahan si Shimmer dahil ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagbibigay ng pag-asa sa ibang nilalang. Dahil dito, pumayag si Shimmer na tumulong. Tinawag din ni Fish si Benji at sinabi niyang magkasama nilang mahahanap ang paraan upang mailigtas ang abyss at ang coral reef. Ngunit kailangan nila ng mas marami pang isda upang tumulong. Naalala ni Fish ang lahat ng kaibigang nakilala niya sa kanilang paglalakbay. Samantala, naalala naman ni Benji ang mga starfish kaya pinapunta niya ang mga ito upang ipakalat ang mensahe at humingi ng tulong sa iba para alisin ang lahat ng damong dagat sa abyss. Habang naghihintay ng tugon, palihim na bumalik sina Fish at ang iba pa sa reef upang maghanap ng mga isdang hindi pa naaapektuhan ng kapangyarihan ni Marin. Sa loob ng palengke, nakita nila si Hector at iba pang mga isdang nagtatago. Humingi si Fish ng tulong habang ipinapakita na kasama nila ang maalamat na si Shimmer. Pumayag si Hector at ang iba pa kaya sama-sama nilang mabilis na pinutol ang damong dagat. Ngunit hindi pa rin yun sapat dahil patuloy na pinalalayas ni Marin ang iba pang nilalang sa dagat mula sa reef. Sa wakas ay dumating ang karagdagang tulong ng lumitaw ang 3 dolphin kasama ang mga daikya. Sama-sama nilang kinain at kinuryent ang mga damong dagat ngunit napakarami pa rin ito. Nagsimula nang mawala ng pag-asa sina Fish ngunit maya-maya pa ay dumating din ang inang balina at ang kanyang anak kasama ang iba pang mga kaibigan. Habang tinatapos ng lahat ang paglilinis, kinausap naman ni Benji ang kanyang ina at nakiusap na itigil na nito ang plano. Galit pa rin si Marin ngunit sinabi ni Benji na ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay tama at naghanap siya ng solusyon lampas sa logika. Bilang patunay, pinabalik niya ang kanyang ina sa abyss. Pagdating doon, laking gulat ni Marin nang makita niyang wala na ang lahat ng algae. Dahil sa tulong ng mga kaibigan ni Benji, nailigtas ang kanilang tahanan. Labis na humanga si Marin kaya binati niya ang kanyang anak at ginawa itong susunod na tagapangalaga ng abyss. Pagkatapos noon, ipinatigil niya ang pag-atake sa coral reef at inutusan ang lahat ng cuttlefish na bumalik sa kanilang tahanan maliban kay Benji. Dahil dito, nakalaya ang mga nilalang sa dagat mula sa hypnosis ng mga cuttlefish at nakabalik sila sa kani-kanilang bahay. Ngayong maayos na ang lahat, masayang-masaya si Pip dahil nakatulong siya sa mga naninirahan sa reef. Hindi nagtagal ay nakita rin niya ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga bagong silang na kapatid. Ngunit taliwas sa kanyang kinatatakutan, sinabi ng kanyang mga magulang na matagal nila siyang hinahanap at labis nila siyang na-miss. Sa huli, kinausap ni Benji sina Fish at Shimmer at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nila upang mailigtas ang kanyang tahanan. Tinanong niya kung paano siya makakabawi at alam na agad ni Fish ang sagot. Makalipas ang ilang araw, muling itinayo ng mga cuttlefish ang barko ni Fish at nagdala pa sila ng mas malaking barko na magiging tahanan ni Pip at ng kanyang pamilya. Muling nagpasalamat si Pip kay Fish at ipinakita niyang nagsulat siya ng isang aklat tungkol sa kanilang pakikipagsapalaran na pinamagatang ang Simongot na isda. Bagamat ganoon ang pamagat, naantig si Fish sa ginawa ni Pip.
Nang matapos ayusin ng mga cuttlefish ang barko, nakita nila ang karatulang bawal lumapit at tinanong kung saan nila ito ilalagay. Ngunit sinabi ni Mr. Fish na itapon na lamang iyon. Pagkatapos ay lumitaw si Shimmer at sinabing ipinagmamalaki niya kung gaano kalaking isda ang naging si Fish. Sa huli, niyaya ni Fish si Shimmer na mamasyal kasama siya at sabay silang nagtungo sa reef habang ang asul na isda ay wala ng dahilan upang muling maging malungkot o mapag-isa.